naisuka niya, nailuwa niya yung mga tubig. Kaya pa sana i-revive yun. Isang buhay na sanay nasalba kung hindi lang itinigil ang pag-asa. Ito ngayon ang usap-usapan ng mga tao matapos lumabas sa social media ang kuha ng drone ukol sa trahedya sa Aurora kung saan nalunod si Rene Baterbonia. Sa gitna ng lungkot, pinag-uusapan ngayon ang naging desisyon ng isang babaeng rescue team leader na nag-utos na itigil ang pag-CPR kay Rene. Ayon sa mga netizen na nakapanood online, hindi daw di umano alam ng rescue team ang tamang paraan ng pagsagip ng isang taong nalunod sa ganitong mabigat na sitwasyon. Ito mismo ang video ng babaeng rescue team leader na viral ngayon sa social media na nag-utos na ihinto ang pag-CPR kay Rene. Pero ang mas nakatawag pansin sa lahat ay ang nakitang drone footage kung saan napansin na sumuka na ng tubig si Rene habang binubomba ang dibdib nito. Na ayon sa mga nakapanood online, ang pagsuka ng tubig ay sinyalis na may malaking pag-asa pa sanang mabuhay ang atleta kung itinuloy lang ang pag-CPR. Narito panoorin natin ang mismong video ng rescue team leader kung saan inamin niya ang naging desisyon niya para malaman natin kung ano nga ba ang naging dahilan niya sa pagpapatigil sa pag-CPR kay Rene Baterbonia. Pagkakuha po kay Baterbonia, sir, nag-CPR po yung kasamahan nila. And then, ipina-stop ko po yung CPR kasi ang gusto ko pong mangyari, habang sini-CPR po siya, gusto ko po i-transport na po si Baterbonia sa pinakamalapit pong ospital. Which is, kaya naman po namin bigyan na po ng paunang lunas po. Matapos marinig ang kanyang dahilan, lalong uminit ang talakayan sa internet. Narito ang ilan sa mga video ng mga netizen at ang kanilang mga saloobin at reaksyon ukol sa naging desisyon ng rescue team leader. Sinong nakapanood sa inyo nung video ni Rene Baterbonia nung nirescue siya, nung nalunod? Kung mapapanood ninyo, naisuka niya, nailuwa niya yung mga tubig. Bakit pinatigil ni ate yung pagsi-CPR sa kanya? Yan ang tanong ng marami. Bakit mo pinatigil yung pagsi-CPR ate? Kesyo 10 to 15 minutes lang naman nasa ospital na, hindi mo ba alam na pag itinigil yun, mabilis na tumigil yung tibok ng puso ng tao. Critical yung tao, tapos pinatigil mo, malamang mamamatay yan. May pag-asa pa mabuhay yung tao kung tuloy-tuloy lang ang pagsi-CPR sa kanya. Hindi ka naman doktora at wala kang karapatan para ipatigil yung pagsi-CPR. Pero pinatigil mo. Kahit sinong taong manunood at makakaalam nito, yun din ang tanong, bakit pinatigil? Bakit? Bakit? Hindi sagot na kesyo 10 to 15 minutes na lang, gusto mo na mapunta siya sa maayos na ospital at doon CPR, doon ba itutuloy? Puta, critical na nga yung buhay, kaya dapat tuloy-tuloy lang yun. Naman doktora, wala kang karapatan para ipatigil yun. O ano ngayon? Pinatigil mo yan, namatay. Kung tuloy-tuloy, malamang buhay, di ba? Buhay. Siguro kaya pinatigil. Baka kasi pag nabuhay si Rene Baterbonia, tatanungin siya kung ano yung nangyari, paano siya nalunod. Baka magdamay-damay kasi. Baka may mga madadamay. Kaya siguro tinuluyan nyo na para hindi na makakapagsalita. Ganun ba yun? Kaya hindi porke patay na si Rene Baterbonia ay titigil na rin para sa hustisya. Merong dapat managot at dapat makulong sa pagkawala nito. Good luck! Hala ka ti, sayop ka ti. Hala ka, uy. Kanang dili ko sa medical field nagtrabaho, no? And correct me if I'm wrong, no? Pero, nagatan ako salida sa, kanang Bondi Beach, kanang sa Australia nga dagan kay mga lumos dira, ah. Hala, dili sila muunda og CPR. Hantod mo abot tong kanang ambulance. Biskin ka ng mga salida, bisag asa, dili gid sila muunda og CPR. Perminti gid siya, consistent. Hantod mo abot niya, gidala na bato og kanang ambulance tong nalunod nga laki no nga wa nagali daw tuy buhay kanang 5 minutes na sawa na siya pulso pero giana-ana na siya no pero nabuhi siya kay wala gid giundangan og CPR. Hala ka ti, nganong imong man tong ipaundang ti uy? No, uy, dili man na siya inana. Ti ambot, correct me if I'm wrong ha, pero murag dili gid siya pwede undangan baya no. Ang Ginoo ko. Ano eh? Makasad ka ayo. Uy, Ginoo ko tabang. Karon pa ko kitaan ni nga video. Ginoo ko. 10 to 15 minutes gikan sa buhangin nalumos ang usa ka tawo, bata tiguang o batanon. So pila na ka minuto siya nalumos tapos imo pang i-stop ang pag-CPR o paghatag nimo immediate nga pamaagi para makaginhawa ang nalumos. 10 to 15 minutes gikan sa bye-bye pa ing ospital. Patay. Kining rescue ani wa gid mamao ba? O nag-rescuer mo na nga wala may seminar na o rescuer ba gito o unsa ba to siya? Ang pabigat sa paa, yung sinasabi po nilang weight sa paa, wala po. And then po yung katawan po niya malinis po. And then yung sinasabi po nilang tali na nanggaling po sa paa ni Baterbonia, yun po yung tali po ng
salbabida po. Doon po kasi nakatali yung salbabida. Mahaba po kasi yung tali ng salbabida. Galing po yun sa resort. Around 10 to 15 minutes po nandun na po. Walay pabugat sa tiil niya. Klaro na to, bro, di ko kaklaro ano yung gisulti nga salbabida. Salbabida naglangoy-langoy si Rene dito o salbabida na nga pag-rescue na katong pisi. Uno na lumos man, uno matay man. Dili nimo kung nakay malumos sa baybay, kung kabalo lang ka, niagi seminar etc. any kind of immediate ni kaya nimo ihatag da sa usa ka taong nalumos, buhata. Asa pag-ingon nga patay na na. Kaya ang nalumos, mura na siya napaakag halas ba? Kanang di na bitaw mo ginhawa halos, iya na lang nang isip pero di na kaya sa iyang heart, baga kay nalumos lagi. Imo nang tagaan og unang immediate nga kuan. Pag dapat para makaginhawa siya ba kay imo nang dalhog ospital, ambulance man na og private nga sakyanan, di na ginakaabot. 100% di na ginapabuhi. Kaysa ako lang dili sa panghambog last 2013 for nakalimot ko. Banahaw, Surigao City, Sabado, hapon alas 3. Kaon ko dito kay ginbayad ko kanang paniudto ba sa usa ka amigo po nako nga tricycle driver nga yang silingan nag-retire pagka-kirnel, dagat sila. Tingala naman ko nga nagsinagitay naman tong mga tao dito nga nagkanta-kanta naa din nalumos bata, gipas ana sus kalalaki ba. Unya karon kini laging nakaon ako nakaseminar man ko katong CPR ba. Di akdol ko dito, nagkaon pa ko ng spaghetti ba. Ikuron sa rin na, ay ko ngutanda ko sa lumos sir, duwa na lagom ng babae. Naas na bal karon. So katong bataa sa Banahaw, katong nga time nga nalumos. Sige sila singgit nga dalhag ospital, tawag ambulance. Pero akong nakita diha sa gawas, wala magi ambulance sa kabutang diha. Karon akong gikuhang bata, ko ambi na ya. Akong testingan. Buwa ng baba sa bata, babae, 7 years old, di ko masayo 7 o 8. Moras kang Rene ba to, nakita na to picture ni Rene nga kuan buwa na. Gipahigdan ako sa buhangin, di crowd ang mga tao dito. Ana, dalag ospital ko dili di kaabot. Pagtawag mo ambulance, ayaw idalhag tricycle kay ospital nga tricycle kadi naging di kaabot. Ako man gipulsuhan guys, napagi pulso hinay na lang gid kaayo gyud. Grabe na gid ka kuan. So akong gi kuan. Primero na ako gitrapuhan ako yung buwa ba, diretso na ko gunit sa ilong, bugahan ako hangin yung baba. Pump na doon, CPR, dugan. Pero kanang kontrolado ra ba? Wala na iyap-ihap. Mag-training ka, naaman yung mga dilumero. Wala na ako. Tapos mga 10 ako ka pump, napulo ka pump, bugahan na po na ako. Ako yung gikusgan. Ang ako gong hangin, nabatian nga ako yung tiyan nga ning nagkuto-kuto ba? Gumikas akong hangin. Pagkaduhan ako na pump, pagkaduhan akong buga, suka siya gamay. Ikaw ay bintaha kini gawas. Tinuod gud ay nga mugawas ang kuan. Tubig ba? Pagkatulon ako na pump, tulon ako gitrapuan ako yung baba, buga na pug hangin. Pagkatulo wala pag yun, pagkaupat diha na gyud. Ingo Lord, tabangi ko. Pero bago na ko to gigunitan tong bata, nangayo ko, nangangad sa ko langit Lord, tabangi ko, giyahi ko kay wa ko kabalog, mabuhi ba ni, maluwas ba ni or diretso ba ni noon, makasaya ni noon ko. Pero ako jud gitry ang akong kuan kagulingon nga sa akong nabalaan. So karon pagkaupat gina kong CPR, pagkaupat akong pump, suka siya og daghan, grabe gid kadaghan. Spaghetti, kanon, biko. Wa pa matunaw. Dungan siyang ba og ilong pagpanggawas, guys. Gibunlot na pud tong pansit ko siyang ilong gawas. Trapo na pud, bomba na pud. Pump na pud ako, kumbati gyud ko dito, pero ag lolo na suko. Nasuko lulos bata kay ngano ko nung giduot ang dugan sa bata, mapiang ko na ang mama pod. Sige ko glagnot kay sir, luwas ako bata, na ko pitag hunong dia kay di maol re. Unya katong kernel nga nag-retire na gikasukan hon yang tiguang noon, tong lulos bata. Giingnan hinuon sa kinbong buang man ka hawa dia. Kay luwason imong apo. Kabalo na. Di na mapatak-atak kag hawi daw di na kabalo. Nga na ba? Sukol mga tao alire ko tagay kog hangin kay alas 3 ko sa hapon. Tuwariya sila. Pagkalima gid guys. Diha ng bata ning kalit og bakod nga mura ka nang ginhawa siya pila kamilya yang na kuha bitaw ka ng utong bitaw. Imagine nimo ng utong kag di na basta-basta ba. Ana gyud. Kurog sa may ginhawag dako. Ikoy salamat Lord. Ginhaway ko balikig da lang. Bomba na po ko. Ang mga pansit, mga mumu, trapuhan ako. Diri po sa ako sumbaba ang mga kuan. Wala ko batiag Lord kay siyempre kinabuhi na ko na yung kumbate ni mo da. Moto nga
Pagka 5 ka unom, daghan pag siya nasuka, at least ag ihang dughan laong ko do, ma-feel gina ko ang duhan nga murag karon bitong vibrator bitaw. Ana yan dughan. Ah. Mo to napula siya, napula. Nakalingkod ang bata, hilak siya, hilak. Okay na, ikaw ayaw sa hilabti, pahilaka siya, hilak. Akong gikuan, ayaw pa yung nagtubig, adyaw sa pa yung nagtubig, ginawa na. Pero ingon ko nga, tawag na mo ambulance. Pagka siguro 10 minutes pa to niabot ang ambulance. At least ang bata kaginhawa na. Moto nga okay na ka lang. Ingko nga kabalo ko na pa kay tubig sa imong lawas. At least kaginhawa na ka. Wa nang bata, grabe. Ag mama dili kalimot ko sa dagoy mama. Ako ning bisitahan ni bata anaras na balka. So na ako certificate ana. Nya giduol ko sa rescue. Salamat kay sir, iko dalhagya po na sa Caraga or asa ng ospital, kabalo ko daghan pa na tubig. Manila dito at least kaginhawa ng bata. So ingana dapat ang gibuhat sa mga buang, sa mga rescuer dito kan Rene. Dapat pag-abot sa baybay, gi-CPR nila to. Kay kung ako lay naa dito gyud. Either na ambulance o wala, basta makaabot lang diri nga maplastar ako. Kumbate gyud ta. Sulod sa ambulance, kumbate gyud ta gyud. Basig mabuhi pag ining bataan eh. Mao gina ba? Mao ginay akong kalagutan gabi nagtan-aw sa interview sa ABS-CBN man to sa rescuer buanga bayhana. Kung ititigil mo yung pag-CPR, pag-BLS doon sa tao, mali yun. Ang payo ko lang sa ate, bumalik ka kung saan training center ka. Alam mo ba, shout out dun sa Pasay chapter na pinag-trainingan ko ng first aid. Alam mo ba ang sabi sa amin ng nag-cater sa amin ng first aid dati? Kahit dido na yung patient mo, hindi mo pwedeng itigil na first aid. CPR, hindi mo pwedeng itigil. Hanggat hindi sinasabi ng kamag-anak na o itigil mo yung pag-CPR. Di ba? Ikaw, alam ba, bago mo itigil yung CPR na yan, dapat stable na yung ng tao, hindi na siya unconscious, tapos ikaw transfer mo lang para isakay sa vehicle, tapos ipatigil mo, tinigil mo na yung pag-CPR mo. Ate, sayang yung 4 days na training mo sa first aid. Yan yung standard sa first aid, sa basic life support, BLS. Tapos ikaw ngayon nasa magandang establishment ka pa naman. Kahit hindi sabihin kasi nagbayad ka. Isipin mo yung bayad ko dati sa sa first aid ko, 3,500. Diba? Kasi okay lang yun. Kasi yung puso ko para makatulong dun sa paggamot ng tao, pag may sugat. Diba? Libre yun. Binibigay ko yun sa mga pag may i-assist ko sa hospital, pag mayroong patient. Ikaw, naku, buhay yung pinag-usapan, ate. Hindi. Nagsisave tayo ng buhay. Di ba? Kung ako sa'yo, ate, training ka ulit ng first aid, ha? At makinig ka ng mabuti. Hindi pwede yung gagawa-gawa ka ng tapos magbayad ka, tapos hindi mo alam yung gagawin. Balikan ng training center, ha? Tapos sabihin mo sa akin kung anong training center mo. Balikan mo itong video. Ha? Nanggigigil ako sa iyo eh. Buhay at kaligtasan yung pinag-usapan dito, hindi yan Ate naman, mag-isip. Ha? Kawawa yung tao. Kaya pa sana i-revive yun. Diyos ko naman. Mga kababayan, ano ang masasabi niyo sa mga narinig natin dito sa ating mga kababayan? Posible pa palang mabuhay si Rene kung naagapan sana ng maayos. Ang bawat segundo ay mahalaga sa pag-rescue. Kaya naman marami ang nanghihinayang sa naging desisyon na itigil ang pag-CPR. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap ng hustisya ng pamilya. Kayo naman, ano ang iyong saloobin sa buong pangyayaring ito? I-comment niyo sa ibaba.